Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpalit tayo ng kaunting oras sapagkat due to the many requests na aking pong natatanggap, yung iba ay ayaw daw po, hindi po daw po nila masabayan yung aking live sapagkat busy pa na nakapila sa mga sakayan, nakikipagsiksikan sa mga public transport. Kanya yung iba ho ay nagsabi kung pwede i-delay ng 1 hour. Nang sa ganun kayo po ay nasa bahay na, maghahapunan o naghahapunan o maghahanda pa lamang at tapos nang makipagbalyahan sa siksikan sa ating mga public transport. Kaya po tayo ngayon ay naririto live kasama ninyo. Samahan ko po kayo. Sana kayo ay nasa inyong karamihan ay nasa inyong mga tahanan na sa Pilipinas. Yung iba naman ay naghahapunan na at yung iba na may nakabiyahe na papunta siguro sa inyong mga trabaho. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo, dito sa Europa, dyan sa ating bayang Sinilangan, ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo at sa mga Pilipino saan man pong bahagi ng mundo. Alam po ninyo ay napakainit kaninang pinag-uusapan dyan sa Pilipinas yung proseso po ng impeachment. Kaya ang ating pamagat ngayong ating tinig maisog na diretsyong pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino, impeachment is dead. Patay na po yung impeachment na yan. At may mga personalidad, may mga senador siguro na nais magtulak na meron pa rin jurisdiction ang 19th Congress para dinggin ang maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Siguro yung iba gusto makasuot muli ng kanilang robe, yung impeachment judge robe ng Senado para naman maging parte ng kanilang kasaysayan bilang naging senador ng Republika ng Pilipinas. Subalit higit po sa form o higit po sa forma, ika nga, pag-ukulan po natin ng panahon sa ating public discourse yung substance ng maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pinagtatalunan kung dapat daw pong tumawid o maitawid o makatawid mula 19th Congress papuntang 20th Congress itong maanumalya at unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang dami pong nagtatanong sa akin, ang dami nagmemensahe, ano daw po ang aking legal view, ano raw po ang aking legal opinion, ano daw po ang aking political perspective, ano raw po ang aking legal at political stand, kung dapat bang tumawid, dapat bang maitawid, at dapat bang itawid itong maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte from the 19th Congress to the 20th Congress. Ang sagot po ng inyong lingkod, ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, hindi po nararapat itawid. Hindi po nairarapat maitawid. Hindi po marapat makatawid ang maanumalyat unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte mula 19th Congress papunta sa 20th Congress dahil po sa itong simpleng kadahilanan. Alam na po natin, ang dami na nating diniskurso rito, yung ito ay hindi verified impeachment complaint. Santabi na po muna natin yan. Hindi po dapat maitawid, makatawid at itawid ang impeachment complaint mula 19th Congress to the 20th Congress for the simple reason, nakaukit sa ating saligang batas na isang impeachment complaint lamang ho laban sa mga impeachable officers sa loob ng isang taon ang maaaring isampa, bigyan ng due course, i-recognize at dinggin ng Senado. Halimbawa, kung ang ini-impeach o ang na-impeach ay ang Pangulo o ay ang pangalawang Pangulo. In our case, ito pong pangalawang Pangulo. Hindi po maaaring itawid ito sapagkat meron niyang constitutional prohibition na tanging isang impeachment complaint lamang ang dapat i-recognize at bigyang due course sa loob ng isang taon laban sa isang impeachment or impeachable officers. Bakit kanyo?
Bakit may ganitong prohibition at proteksyon na nakaukit sa ating saligang batas? Upang matigil po at mapigilan at hindi bigyan ng premium o saysay yung tinatawag na political harassment o political persecution laban sa kung sino pa mang impeachable officer. But again, in this case, para po nakasentro tayo at nakafocus po tayo dito sa actual case natin, yung actual controversy, hindi po dapat bigyan ng due course ang multiple impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Para nga po hindi maharas yung impeachable officer, in this case si Vice President Inday Sara Duterte, para po hindi siya hinaharas, hindi siya biktima ng political persecution, at hindi po unfair doon sa mga bumoto sa kanya at nagtalaga bilang ating pangalawang Pangulo. In the same manner, hindi po pwedeng maitawid ng 19th Congress papunta sa 20th Congress. Pareho lang din po ang prinsipyo noon. Para nang sa ganun, kung anuman ang political harassment or political maneuverings made by political actors and political players belonging to the 19th Congress will not be, shall never be carried on to the 20th Congress. Yan din po ang purpose niyan, para magkaroon ng hangganan ang political maneuverings, para po magkaroon ng hangganan ang political machinations, para po magkaroon ng hangganan ang political persecution. Pareho lang po yung prinsipyo niyan kung bakit isang impeachment complaint lamang ang maaaring bigyan ng due course sa loob ng isang taon sa laban sa isang impeachable officer. Ganon din po yun. Kung ano man po ang ginawa at ano man ang impeachment process na naganap sa 19th Congress, ito po ay marapat na matigil, matuldukan, matapos at mamatay. Kaya nga po impeachment is dead ngayong 19th Congress. Kasabay po ng pagdidissolve ng 19th Congress pag natapos na po ang kanilang pagsesesyon at malapit na po yan. Hindi po pwede yung legal view ng ilan na pwede raw po itong i-carry over sa 20th Congress. Alam mo ninyo ang pagkakaiba ng mababang kapulungan sa mataas sa kapulungan o yung House of Representatives laban sa Senado. Ang presumption po kasi, pag ikay nakatungtong na sa Senado, you have that political and the intellectual and emotional maturity and stability to view things with a much fairer and objective perspective. Yung tingin po kasi doon sa mababang kapulungan, napakarami po kasi nila. Marami pa dyan yung mapupusok, marami pa dyan yung talaga namang political players, political actors na susunod lamang sa dikta ng ilan, kagaya nga sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, itong impeachment na ito, pinirmahan lang basta-basta yung impeachment complaint nang hindi po nababasa. Kaya nga hindi ito verified. But bukod po dito sa mga legal views and legal arguments that I already have presented to you long time ago, dito na po tayo, nagbabago na po kasi, nagsishift na rin eh. Ang tanong po na kung dapat daw po bang itawid, makatawid o maitawid itong impeachment complaint from the 19th Congress to the 20th Congress, ang malinaw pong sagot ay no, hindi dapat mamamatay ang impeachment complaint, ang impeachment process na ito kasabay ng pag-a-adjourn ng 19th Congress. Under the same principle, whether by analogy, by common sense, or by legal point of view, doon din po parehas yan sa justification kung bakit isang impeachment complaint lamang ang maaaring maisampa at bigyan ng due course sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable officers, para nga po hindi siya maging biktima ng political harassment, para nga po hindi unduly burden yung impeachable officer na hindi na makakapagtrabaho, hindi na makakafocus sa public service dahil kinakailangan niyang sagutin ang multiple impeachment complaint at multiple impeachment hearings or trial kung halimbawa pinapahintulutan ng ating konstitusyon na magkaroon ng more than one impeachment complaint at impeachment trial or impeachment hearing sa loob ng isang taon. Ganon din po ang prinsipyong nakapabalot dito
kung bakit pag natapos ang 19th Congress kung saan ay sumampa itong unconstitutional and unlawful and invalid impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, tapos na rin po ito. Hanggang dito na lang ito. Hindi pa pwedeng itawid sa 20th Congress. Otherwise, you will be giving premium to a continuing political persecution, to a continuing political harassment. Kasalanan po iyan ng mga mapupusok na pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint sa ngalan ng milyong pisong ayuda, sa ngalan ng milyong pisong AIC, sa ngalan ng milyong pisong akap na kapalit ng kanilang pirma. Kasalanan nila yan, masyado silang naging mapusok, masyado silang naging mga hangal na pumirma kahit na nakikita nila na napakaiksi na lang yung kalendaryo ng 19th Congress. Yan nga po yung pagkakaiba ng mababang kapulungan at ng mataas na kapulungan kung tawagin yung Senado. Ang mga senador po kasi, ang presumption po ng mga ordinaryong Pilipino sa kanila, sa atin, katulad po natin, ang tingin natin sa kanila, bilang mga national leaders, mas malalim po silang mag-isip. Meron silang, they are more critical, they are more incisive, they will exhibit and they shall exhibit more brilliance. They shall be more analytical at mas magiging in-depth yung kanilang assessment and appreciation of things, be it legal or political or both. At yung mga nagsasabi po na kasi ang impeachment naman, numbers game, it's more political than legal, to a certain extent, tama po yun. It's more political than legal. But you cannot set aside na legal proceedings din po iyan. Bakit kanyo? Bago po kasi mag-step into the role o senator judges yung ating mga senador, manunumpa po sila. Iba pa po ito yung sa panunumpa nila bilang senador. They are duty bound to take their oath as senator judges at nakalagay diyan sa oath po nila na kanilang dedesisyonan ang nakabinbin na impeachment complaint sa harapan nila base sa ebidensya, base sa ating saligang batas. Ibig sabihin, pag sinabi mong you will decide according to or in accordance with the dictates of our Constitution, legal po yan. Kanya hindi pwedeng sabihin ng ilan, hindi, numbers game lang yan. Hindi, political lang naman yan. Hindi masyadong legal yan o hindi legal yan. It's more political than legal. Mali po yun. Sapagkat kinakailangan mo ng mag-oath of office ang lahat ng mga senator judges before they can discharge their mandate, their constitutional mandate to sit as senator judges in an impeachment court. Having said that, kung sakasakali pong ipilit at matuloy yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte dito sa 19th Congress kasalukuyan, dapat po ito automatically, titigil na po ito pag nag-adjourn na ang 19th Congress. There is no way that it can be allowed to continue beyond the life of the 19th Congress. It will be the height of unconstitutionality na itatawid o maitawid pa itong impeachment complaint from the 19th Congress to the 20th Congress. Ito po ang aking pananaw bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Sapagkat yun nga ho, there must be an end to all these political maneuverings. There must be an end to all these political machinations. There must be an end to all this political persecution that has been going on, specifically during the 19th Congress. Yung termino po ng 19th Congress. Nakita naman natin yung mga pinakulong na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin. Si Colonel Hector Grijaldo. Kanya nga po, di ba, yung contempt powers ng kung anumang standing committee. Valid lamang yan hanggat yung Congress is in session. Pag yan ay nag-adjourn na at madidissolve na po yung 19th Congress, automatic, kinakailangan ng ma-release. Kung sino man po ang nasapiitan pa by virtue of any citation for contempt, barring any other legal justification why he, she, or they should continue to be in detention kung wala pong iba pang kaso.
Kung meron naman, ibang usapan po yun. Kaya ito po, ang ating legal view. Pinagdedebatihan po yata kanina dyan sa inyo, sa Senado, ang kung dapat daw pong itawid, maitawid, o dapat patawirin yung impeachment complaint. Hindi po. Kailangan yan matapos. Kasalanan po ng mga hangal at mapupusok na kongresista na pumirma kapalit ang ilang, hindi lang po ilan pala yun, ang milyong-milyong pilak, ang milyong-milyong salapi kapalit ng kanilang pirma. Kasalanan po nila yon at napaka-short-sighted po talaga nila. Alam naman nila na ang buhay ng 19 Congress ay malapit na magtapos. Pinilit pa rin nila dahil nga sunod-sunuran po sila dyan sa liderato, sa naghahari-harian at elitistang liderato ng mababang kapulungan. Kasalanan po nila yon. They should not pass the burden now or the blame now on the Senate as an institution and Senate as the impeachment court. Kasalanan nila yun. Yun nga po yung the great divide, kung masasabi natin ganyan, na that separates the men from the boys. Yung Senado po, iyan po talagang yung maturity po ng mga yan, yung kanilang intellectual, yung kanilang mental, yung kanilang legal maturity, iba na po Hindi mo pwedeng ihalo at ihalintulad dapat doon sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Mas meron silang meron silang national constituency, and when you elect someone dyan sa Senado, ang presumption po talaga, balansyado na po mag-isip yan at kaya nang tumingin beyond any political color or beyond any political affiliation. Ang tinitingnan na lamang po dapat pag nasa Senado ka yung bansa. Yung kapakanan ng bansa at kapakanan ng bawat Pilipino. At yun po yung malaking pagkakaiba. Hindi po dapat ibigay yung bigat o yung burden o yung bagahe sa Senado. Hindi sa Senate President, hindi sa miyembro ng Senadong kasalukuyan ng 19 Congress. Ang dapat po, wala pong pwedeng ibang sisihin ang liderato ng mababang kapulungan, kundi ang kanilang sarili. Wala pong dapat ibang sisihin ang hindi pagtawid ng 19th ng impeachment complaint na ito from 19th Congress to the 20th Congress. Kung hindi ang mga hangal at mapupusok na mambabatas sa mababang kapulungan na pumirma dito sa huwad na impeachment complaint. Hindi nila sinalang alang-alang yung legal implication ng kanilang ginawa. Alam naman nilang malapit na yung hangganan ng 19th Congress at hindi may-aring maitawid mula ng 19th Congress papunta sa 20th Congress. Again, with the same principle that is backing yung legal principle kung bakit isang impeachment complaint lamang ang maaari mong bigyan ng due course sa loob ng 1 taon laban sa isang impeachable officers. Kung hindi, ano pong mangyayari doon sa isang impeachable officer na lagi na lang nakukursunadahan ng political majority? Wala na pong gagawin yan. Mauubos yung araw sa kanyang termino kakatanggol sa mga huwad na impeachment complaint o huwad na kasong kanyang harapin sa anumang korte na lilitis po sa kanya o sa kanila. Kanya po meron pong ganyang prohibition at protection na ibinibigay ang ating saligang batas sa mga impeachable officers katulad ni Vice President Inday Sara Duterte. Ganon din po yung visa, yung effectivity or efficacy of any impeachment complaint. Pag yan po ay ipinasa mo during the life of a certain Congress, kagaya po nito 19 Congress, hanggang dyan na lamang po iyan. Hindi po pwedeng tumawid yan, hindi po pwedeng pahintulutang tumawid yan, hindi po pwedeng pahintulutang maitawid yan. Sapagkat yan po ay matatapos kasabay ng buhay ng 19 Congress. At matatapos na po yan, malapit na, ilang araw na. If they would want to refile another impeachment complaint against whoever, and in this case, against the Vice President, they have to wait again for another year. Pati po iyan, kinakailangan pang maisettle. Hindi pwedeng basta na lamang tayo 1 year from kailan. Tatandaan po ninyo, 4 yung impeachment complaint na isinampa. 4 yung impeachment complaint na sumampa. Alin doon yung time of reckoning? Kailan ba tayo bibilang nung 1 year? Based on the first impeachment complaint, based on the second impeachment complaint, based on the third impeachment complaint,
or based on the fourth impeachment complaint. Even that is yet to be settled. Kaya yung mga nagtatangka, naghahanda na, pro forma, templated naman, yung impeachment complaint ninyo laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ayusin nyo muna yung inyong naratibo. Ayusin nyo muna yung inyong kwento. Kung kailan talaga na i-file yung impeachment complaint 1, 2, 3, and 4 para makapagbilang kayo ng tama. And then again, yung akin yan pong yung akin yan pong legal point of view dito sa ating tinig maisog, impeachment is dead. Patay na po yan and there is no way legally na maitawid pa yan at pahintulutang tumawid from 19th Congress to the 20th Congress. And even if it will be for some stroke of luck, maitawid papunta ng 20th Congress, and marami na pong mas matatalas na legal mind kagaya ni Senador Dante Marcoleta na nag-aabang dyan at kanyang tatalupan ang isyong ito at mapapakita higit na talagang walang basihan at walang dahilang hayaang tumawid pa sa 20th Congress itong maanomalya at unconstitutional na impeachment complaint.